masasabi ko? Ano po takeaway ganito? Sa akin lang, talagang, actually it's not takeaway. Parang ang bigat ng feeling kasi ang bilis sumingil ng BIR sa amin ng ng tax. 'Di ba? Like ito lang March para bang hindi kayo nagbayad ng January to March. Sabi ko bakit? May show ba ako ng January to March? Patunayan mo bago ka tumawag sa akin. Talagang tumatawag? Oo. Sabi ko grabe yung BIR makasingil ng akala mo kailan ba ako tumakbo sa taxes? I pay on time and I have my own accountant. Parang sa loob ko lang, ang lakas ng loob ninyong sumingil ng taxes sa amin. Ninanakaw nyo din lang pala. Parang masakit. I don't wanna use the word nakaw. Pero sa sobrang laki, as in trillions, hindi na pwedeng hindi gamitin yung word na nakaw eh. Kasi, yung mga pinagawa ninyo, wala naman dun. It's a ghost project. So, anong tawag mo dun? That's really stealing. And kung may mga kapwa-artista akong nagalit na, or mga kapwa Pilipino na nagagalit na rin, I can't blame them. Kahit naman si Presidente, di ba sabi niya, I'm not, sabi niya, I'm angry. I'm mad. Kasi hindi niya na rin matake. I mean, sa akin lang talaga question mark. May hope pa ba tayo? Well, let's not lose. Tingin mo. Pero sabi na huwag daw mawala ng pag-asa. Ayoko sanang mawala ng pag-asa. Pero talagang pumupunta na ako sa side na hello Switzerland, pauwi na ako. Grabe! Paano? Kasi nga parang sa akin magkakaroon lang tayo ng pag-asa kung yung mga kabataan ngayon, yung mga nasa college ngayon, ng mga estudyante, yung mga nasa high school ngayon, kung sila'y gigising at sasabihin, Mom, Dad, this isn't right. We have to do something. O kaya sabihin nila sa mga classmates sila, sa mga, di ba? Sila ang future eh. Yeah. Sila ang mamana ng lahat ng utang. Kung hindi pupunta yung mga estudyante na yan at magmumungkahi ng, I'm not asking for trouble for a peaceful explanation. Parang, ako, mas gusto ko isa publiko yung mga hearings ng ICI eh. Kasi doon nagagalit yung tao na hindi namin alam kung anong nagaganap. Nadodoktor na ba? Namamanipula na ba? Gusto namin makasigurado na hindi namamanipula kasi nangyari na nga lahat ng ito nang hindi namin nalalaman. Nagulat na lang tayo, trilyon na. Diba? So ilagay isa publiko ninyo yung mga hearing. Pero naiintindihan ko din si Hosaka na sabi niya, ayaw kasi nila magkaroon ng trial by publicity. Pero yung mga hearings naman nila sa plenary, hindi naman trial by publicity. It's still for you to judge kung sino bang guilty, di ba? Anyone has a right to defend himself. Pero at least, alam ninyo, and then you do your own research. Like ako, nanonood ako. Tapos nagre-research din ako. Pumupunta ako sa mga website, tinitingnan ko, ilan ba project talaga nitong ano na to? Ito ilan ba talaga? And talagang I do my own research also to know who's guilty or not. Pero ano bang magagawa nun sa akin? Hindi naman ako contractor, hindi rin naman ako public servant. Just for me to know. Kasi para bang papayagan ko pa to. Sometimes I ask na Ram, pwede ba ako mag-comment? Para bang as a host na kasi 'di ba parang I feel it's my responsibility also kasi yung sa amin is infotainment. Yes, totoo. Our show is there to inform and entertain. But I think, as talk show hosts, it's also our responsibility to give our 10 cents worth of unsolicited advice or our views on whatever is going on. And yun ang view ko, parang it's sad na maraming nanakaw, maraming nasayang na pera. Hindi man alam ng presidente, siguro dapat maging mas masigasig siya sa pag-check. Baka masyado siyang magtiwala sa ibang tao na kasama niya. Or kung alam niya naman, wag naman sana. Kasi chance niya na tong makabawi at gumanda uli yung image ng apelyido nila, di ba? But I honestly think hindi yan magagawa ng isang tao lang. It's a syndicate. It's a whole syndicate na talagang hindi ko lang alam kung sinong minamanipula o kung sinong kumukumpas para mangyaring lahat ng ito. Ang para sa akin lang mga kabataan, gumising kayo at dapat kayo ang hindi papayag na mangyari ito dahil ito ang future ninyo. By the time maramdaman nyo yung dagok ng mga utang na yan, patay na kami. Yes, kayo na magbabayad. Pero kayo na yung mga magulang at yung mga anak nyo ang magmamana nitong mga utang na to.
Gusto nyo ba ng Pilipinas na talamak sa korupsyon? Gusto nyo ba ng Pilipinas na lugmok sa utang at baha? The other day, I cried when I saw people na hindi nila sinasadya. Biglang naglalakad sila sa mudslide. Sabi ko, and I told Danica this, how many people are dying of leptospirosis? Samantalang ito, mga to, ninakaw lang nila yung pera. How many schools have not been built dahil lang dyan? Parang, I'm with the president in saying, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi ito dapat. At saka, alam naman natin na ilang bang kilala nating mayor, ilang bang kilala nating gobernador, na sila din mismo ang contractor. Alam natin lahat yan. Yes. Pero bakit hindi tayo nagsalita noon pa? Bakit natin Parang pinabayaan? parang feeling ko may time na inaccept na lang din eh. Yun ang Nasanay balance na. din. Yeah. Parang tinolerate din. Kasi wala din nangyayari. Yeah, Ganun ang nangyayari. tapos, yun din, yung I feel malaking bagay talaga yung pag-vote. Diba? Yung talagang isipin mo. Ako naman yung masasabi ko, number one, to answer your question, anong na-feel ko. As a sister, sobrang proud ako kay Vico. Yes, yun nga. Kasi even after the elections, iniisip mo parang stop na. Kasi nanalo na siya eh. Pero 'di ba nung oath taking niya, sinabi niya hindi pa tapos ang laban. Kumbaga, he didn't stop there. Hindi siya na-secure na parang okay, nakaupo na ako ulit. Sige, quiet na ulit. Hindi, parang that's how that doon mo malalaman. That's how you know that he's not after the power. A true public servant is ready to serve. And I feel that's what he's doing. May kita mo naman kahit sa mga interview naka-ID. Kasi gusto niya iparamdam na I'm also an employee. Yeah. Like you guys. And I'm here to serve. And doon ako pinaka-proud din sa kanya. And si Vico sobrang humble. Ayaw niya yung pinupuri siya. Yung gano'n, nahihiya pa nga siya kapag nape-praise siya. I'm sure he feels good, pero hindi yun yung reason bakit niya ginusto maging mayor or maging politician. And I feel it's really because he really wants to make a difference and magud na siya sa bulok na sistema. Yung parang bata na gusto na talaga ng change. Pero proud ka rin lalo na parang siya na lang hinihintay ng karamihan. To Proud have a ako good pero ayoko rin governance. siya i-pressure. Ayoko din siya i-pressure kasi Pero sana Baka- dumami yung nasa grupo niya. yes, Yes, sana Sana din din totoo sila yung mga yeah, sana hindi lang din siya. Parang I pray that there will still be a lot of public officials, kahit mga kabataan or anong edad man, na ma-inspire to do what is right. And then ako naman like doon sa Ilan sinabi taon na ba ni si Mama Vico? na How old is he? 35. May 30 na siya. 35 na siya? Yeah. No. 40 ano na. Tapos, yun yung isa na, like sabi naman din ni Mami, di ba, minsan nakakapanghina ng loob. Pero, matagal na yun eh. Di ba, ngayon lang kasi mas kitang-kita na dahil social media. But I feel talaga, ako naman, ang nakikita ko minsan, kalimutan mo na kung anong kulay mo. Kung green ka, pink ka, yellow ka, kung anong kulay mo. Now is the time to be pro-Filipino. United. Parang don't prove anymore na, tamos, tama si ganyan, tama yung sinabi niya, yung ganun-ganun. Parang it doesn't matter anymore. Kung ako sana, magsama-sama na kayong lahat Oo. and be pro-Filipino, hindi na yung I told you so, or ganito, tas turuan ng turuan. At the end, nothing will be solved. Or yun pa rin. So yun talaga, instead na magpataasan ng pride, ng ihe, parang let's just join forces now. Huwag mo naisipan ng kulay mo. Kaya manood sila ng House of the every Friday. Ako, I Yes. wish that there would be so many Vico Sotos in all municipalities. Sana kung lahat ng mayor katulad niya. Sana marami pang ma-inspire. Yes. So, nakikita Kaya niyo- manood kayo ng House of D Yes. kasi ang gusto namin kung ano lang yung tama. Ayaw namin ng katiwalian. Naniniwala. Ito pang isa kong take. I believe that if people believe that God is the source of their supply, if they believe that God provides even before you ask, He knows what you need.
And he's never a day too late. Ilang beses ko nang na-try yan. Yung talagang, Lord, please, wala nang pangbayad sa ganito. Please, tulungan mo, Lord. Ang laki-laki ng babayaran. Tapos biglang, out of nowhere, ay, meron pala akong makiklaim sa, sa ininvest ko. Parang, nag-mature na pala. Ganyan. Parang, ang galing Pero mo totoo talaga, yan. God. Sa akin, ilang beses din Diba? nangyari. Tsaka kung God-fearing yung isang tao, may takot ka sa Diyos, hindi ka Hindi mo makakatulog. iisipin. Tsaka Hindi ka hindi mo makakanakaw iisipin ng ganung magnakaw. katindi. Kasi you know that if you ask it from God or if you ask your Father, if it's in line naman with God's will, bakit ka naman hindi ibibigay Hindi, tsaka you have that conviction na parang, uy, mali na to. Bakit ganyan? Pero bilib ako sa mga taong nagagawa pero they don't care, no? Wala nang remorse, wala nang Parang, guilt. Greed talaga. ewan ko lang yun kung totoong nakakapagpatalo ng milyon-milyon sa Wala casino. Wala nang conscience. Wala nang moral values. Sabi ko, Walang ito God pa sa ang puso. isa kong take. Sana more of the shows on social media will be about improving one's personality, improving life on earth. It will be towards guiding people to the right moral values kasi parang nawala na tayo eh. Nawala na tayo sa tamang wisyo. Para bang wala na ba tayo sa tamang wisyo na pinayagan natin ito mangyari na parang it's normal to steal, it's normal to parade whatever you want, whatever you have na kinuha mo sa nakaw at i-flex mo pa. Parang sa akin, if we will use social media in the right way, I believe, there will be a better Philippines. Hindi yung puro mukbang at kung ano nung wala namang sense. Entertainment naman yun. Minsan, okay din naman na Escape. minsan okay din naman na magmukbang. Pero, kung halimbawa naman nagpapasalamat ka sa Diyos kung marami kang kinakain. Hindi, ibig ko lang sabihin, sana mas maraming sense. Pero gluttony pa rin, it's still a O, sin. gluttony pa rin yun. It's still a sin. Naku, ang dami, may mga na nga. Pamukbang ka kaya natin sa no? Diba? Kaya ito, nakikita niyo si Vico bilang susunod na presidente. Although not soon kasi, hindi pa sa age eh. Di ba, Yeah. parang si Bossing kasi naging joke Yeah. nga. Ako pinagdadasal ko kung ano yung will ni Lord. Ayoko, kasi alam ko yung feeling niya, yung parang lahat ng tao, pero in a way baka nape-pressure din siya. Correct. So I don't want him to parang feel more pressure or yung feeling na mahinog sa pilit. Yung timing ni God's God, time. yes, is all that I want for him. Yung will and yung plano talaga. And I know God has amazing plans for him. Tsaka sana kung lahat ng kabataan yun ang focus. Pero tingnan mo, ano bang mga kabataan ngayon, manood ka sa social media, oh, I got this nice Baka may job. masabi ka na yes. naman. And it's a little bit elastic. Or ano naman, Diba? Makeup. nagpagawa or Makeup something. and session. Paggawa. Uy, pero yung Pupunta makeup, tayo dyan sa mga nanonood ako ano. ng makeup. Di okay lang, nag-aaral ako ng tutorial, pero yung Kasi kailangan mo rin Hirap matuto. kasi Pupunta tayo sa mga May marami Nepo naman babies. talagang content Yun na naman. walang saysay Oo. para lang Sometimes maka-content. kinukuha Pero na. magkataka Alam mo ka ang rin. tawag doon? Bakit Yung- pinapalo at pinapanood yung mga walang wawang content? alam mo ba kung bakit pinapanood yung mga Walang- Nepo babies na mga Yeah. pineflex kung anong meron nila? Why? That's just a sign of covetousness. You Tama. want to covet what is Oo. not yours, Mm. which is a sin. Thou shall not covet thy Hindi, neighbor's tsaka goods. sila rin nagpadami So ng yung followers. Nepo baby, nag-covet Oo. ng hindi kanya kasi nakaw yung pinandi-display niya ng mga Dior, yung mga Correct. Diyos ko, minsan nga lumalabas ang katarayan ko parang sulublob. Diyos ko, makapag-flex tong Nepo baby na to. Maganda ka ba? Totoo naman, Miss Di ba nga sabi, Diba, parang ang dami ng kahit naritokihin kita ng 5 beses, hindi ka pa rin maganda eh. ang dami ng pera, bakit hindi pa rin maganda? Diba? Kasalanan daw yun, Miss Parang, D. oh my God, sino man doktor mo? Doktor ka muna bago ka mag-flex. Pero hindi naman negative lang yan. Ikaw kayo, pwede kayong Nepo baby dahil View mo sa being a Nepo ang sarap ng buhay. Kumbaga binigay Sarap sa inyo kasi ng ang dami parents mo mo ng sa inyo dato. lahat. Flex ka pa rin. Di ba ang sarap naman na kung meron kang ipagmamayabang is dahil galing sa Yes. hirap. Mm. Pero yung point ko is, if all the young people would focus on number 1, their studies, number 2, good moral values. Di ba manood ka, ano mga piniflex nila dyan? Naghahalikan, sumasayaw, nakita yung kuyukot ng kwet. And people follow this. People follow yung mga Instagram na halos nakalabas na yung buong suso. Parang, ano ba yan? Bakit gusto mo yan? Di ba? Doon mo makikita na iba na yung values ng tao.
Ikaw, Danica, your thoughts on being a Nepo baby? Especially coming from a famous... Yeah. Actually, Mother. naisip ko na rin yung dati. Kasi sa parang, definition, pasok ka. Yeah, Yeah. both of them, yeah. But by you don't definition, use it. yes. Bakit siya Parang- magiging Nepo baby? Hindi naman nakaw yung pera. Hindi Ano naman, naman hindi, ang sabihin? Ano Nepo, bang definition ng Nepo Ang baby? nepo kasi Galing ka sa famous Son- family. son- yung parents mo, Nepotism. parang ito, Same example. profession. Magbibigay example. Kasi Nepo baby ka kasi Soto. Same Saka, profession Bonneville. sila. Same Kasi, profession. kunwari ganito, Sila. bigyan ko example. Nung nakapasok ako dun sa teen show, kila Tito Ram sa Click, dahil nakita nila ako sa show ni Mama D. So, hindi ko ipagkakailayon na nakatulong ang pagiging anak ni Miss D at ni Daddy Vic na manotice nila ako. Hindi ko kinailangan dumaan sa yung pumila at Yes. nag-audition. Yeah. So, nakita nila ako, inaamin ko. Pero But, maganda ka din naman. May Wait, kalakalan Na-acknowledge mo yung iba. privilege. yes, ina-acknowledge ko yung Yung privilege. privilege. And ever since, never kong tininayon na nagkaroon kami ng mga ganong pribilehiyo. At walang special treatment. Yes, but Wala. sa set, hindi ko pinaramdam yon na anak ako ni ganyan, anak ako ni ganon. Pag na-late ako, pagagalitan din nila ako, yung ganon. Lahat ng tao, babatiin mo, hindi ka pa-diva or ganon. Kasi, yun din yung sinabi ni mommy at daddy sa amin. Na hindi ko mo anak namin kayo is meron na kayong karapatan na parang yung magyayabang-yabang kayo. primadonna. Yes, kasi I remember growing up, si daddy sinasabi niya na once pumasok na sa ulo mo yung kasikatan mo or pagiging kilala mo, yan ang umpisa ng pagbaksak mo. Yan ang ikasisira. Yan ang ikasisira mo. Tapos, I And also we would tell that always to tell my them to be professional. I also tell that to my kids right now who are now trying to make a name for themselves as athletes. Kasi marami nagsasabi na, nakapasok lang yan si Mick sa IFU kasi yan nga, Nepo baby or gano'n-gano'n. Pero ako, I'm proud to say that yung dalawa kong anak na student athlete, talagang they're really working hard to achieve yung goals Basketball nila. and volleyball.